Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pong i-announce na ang Papa Dudut po is IPO trademark. Ang ibig sabihin po niyan, bawal pong gamitin ng kahit na sino nang walang pahintulot sa akin. Maaari ko pong idemanda, ipahanap sa NBI o kung sino man ang mga taong gumagamit ng aking trademark nang walang pahintulot. Sa lahat po ng mga nagre-upload, ginagawang cartoon sa mukha ko, pero ginagamit pa rin po ang aming content na audio content, kayo po ay binibigyan ko ng tsansa na ihinto na po ito at baguhin na ang laman ng inyong mga channels. Hindi ko po pinapahintulutan na may mag-mirror ng aming content na aming pinaghirapan. Maaari po ninyong i-report ang mga channels na nagpapanggap bilang ako, ginagamit ang trademark ni Papa Dudut, ang mga boses ko nang walang pahintulot. Ang tangi lamang pong maaaring gumamit ng Papa Dudut ay ang Barangay LS, ang channel na ito at Kaistorya YouTube channel. Lahat po ng mga hindi ko nabanggit ay hindi allowed na gamitin ang aking audio, ang aking boses para sa content. Samantala, kumusta na kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alisa. Nasa late 20s na ako sa ngayon at nakatira ngayon sa Pandacan, Manila. Meron akong gusto sanang i-share sa inyo. Hindi ko ito kwento pero isa ako sa involved at nakasaksi sa mga nangyari. At kapag naaalala ko ito ay nakakaramdam po ako ng lungkot. Papa Dudut, meron akong dalawang close friends na sina Ellie at Marian. Mas unang nagkakilala ang dalawa at nung dumating ako sa buhay nila ay almost 5 years na silang mag-best friend. Kaya parang magkapatid na ang turingan ng dalawa sa isa't isa. Although mag-best friends na sila ay hindi ko naman naramdaman na out of place ako kapag kasama ko sila sa mga lakaran, gimmicks at kwentuhan. Hindi rin ako nahihiyang i-share noon sa kanila ang status ng buhay ko, lalo na yung love life. Ganon din sila sa akin. Very open sila sa mga lalaking nagugustuhan nila. At madalas ay hihingan nila ako ng payo, lalo na pagdating sa pag-ibig since mas matanda ako sa kanila ng halos 2 taon. Hanggang sa dumating yung araw na nagkaroon ng boyfriend si Ellie na si Jericho. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, maitim yung buhok na bumagay sa makinis niyang kutis at mabait daw. Pinagmamalaki pa nga ni Ellie na almost perfect daw ang kanyang boyfriend. Lagi kami magkasamang 4 kasi palaging sinasama ni Ellie ang kanyang boyfriend saan mang kami magpunta. Pero Papa Dudut, ako yung tipo ng taong mapag-obserba sa aking paligid. Hindi ko alam kung psychic ability ba ito, pero nababasa ko ang iniisip ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang kilos, pananalita at eye movements nito. At agad kong napapansin na sa palaging pagsama ni Jericho sa mga lakad naming magkakaibigan ay napapansin kong pasulyap-sulyap si Marian sa lalaki. Na parang lihim niya itong hinahangaan o pinapantasya. Hanggang isang araw, nag-open si Marian sa akin at sinabing ideal guy niya daw si Jericho. Tahimik lamang ako noon at nakikinig at na-realize kong tama ako ng obserbasyon. Pero ayaw kong magsalita noon dahil ayaw niyang madamay.
Sa kabilang banda, dagdag pa ni Marian na hindi na daw mawala sa isipan niya ang itsura ni Jericho. At kapag magkakasama raw sila kay Jericho na daw siya nakafocus. Pero nagulat ako nang biglang may tinanong siya sa akin. Magugustuhan kaya ako ni Jericho? Uy B, buwang ka ba? Boyfriend yun ng best friend mo no? Sabi ko sa kanya. Tumawa na lamang ako noon pero deep inside ay nagulat talaga ako sa ipinakita ni Marian na parang wala siyang pake sa kung ano ang mararamdaman ng best friend niya. Magugustuhan kaya ako ni Jericho? Uy B, buwang ka ba? Boyfriend yun ng best friend mo no? Sabi ko sa kanya. Tumawa na lamang ako noon pero deep inside ay nagulat talaga ako sa ipinakita ni Marian na parang wala siyang pake sa kung ano ang mararamdaman ng best friend niya. Mas maganda naman ako kay Ellie, pahabol pa niya, sabay tingin sa cellphone para magsalamin. Sobrang gulat ako noon at napatitig ako kay Marian at pinagmasdan ko talaga kung seryoso ba ito sa mga sinasabi niya at napansin ko ngang seryoso nga ang kaibigan ko. Fast forward, 4 na buwan na ang relasyon ni Ellie at Jericho noon. At hindi naman gumagawa si Marian ng kahit na anong paninira sa relasyon ng dalawa. Pero napapansin ko na nagiging close na si Marian kay Jericho but hindi naman binibigyan ng mali siya yon ni Ellie. Sa halip ay natutuwa pa nga siya dahil ang boyfriend niya at ang best friend niya ay nagiging close na nga. And after several days ay nakikita ko na napapahawak na si Marian kay Jericho. Akbay, hahawak sa kamay, hahampas ng mahina, aayusin yung buhok ni Jericho, and those moves na ginagawa ni Marian kay Jericho ay nakikita ni Ellie but still ay wala pa ring mali siya sa kanya yon. Pero sa akin ay may mali siya na yon. Nababasa ko na kasi kay Jericho noon na parang nafo-fall na siya kay Marian. At dahil dito ay lihim akong naaawa kay Ellie. Dahil mabait na tao talaga ang kaibigan ko at nakikita ko na sobra ang laki ng tiwala nito sa kanyang best friend na si Marian. Ngunit ang best friend niya ay halos inaahas na siya. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating ang 7th month na rin ni Ellie at Jericho. Surprise ni Jericho si Ellie. Sobrang effort ang ipinakita niyang pagpapahalaga sa kaibigan ko. Pinagkagastusan niya talaga itong monster nila. Madaming gifts at may 2 human-sized teddy bears pa. At sobrang ganda ng decoration sa place kung saan ay nag-surprise si Jericho kay Ellie. Maraming friends nila ang nagpunta at both parents ng couple ay nandun din. Habang kinikilig ang lahat dahil sa pagme-message ni Jericho sa kanyang girlfriend, in front of the crowd ay napansin ko si Marian. Sobrang naiiba ang mukha niya sa lahat. Lahat ay nakangiti habang siya ay galit at napapaluhan na ito. Natakot na ako at naisip na baka kung ano ang gawing panggugulo nito sa couple kaya hindi ko inalis ang paningin ko kay Marian. Makalipas naman ang 30 minuto ay natapos naman ang maayos ang surprise ni Jericho at masayang-masaya ang couple at nagkayayaang mag-inuman. Lumapit si Marian sa dalawa at binati pa ito. Stay strong. Marami pa namang ahas dyan. Ingatan mo ang boyfriend mo, ang gwapo pa naman oh. Sabay yakap kay Ellie at yumakap din siya kay Jericho. Doon nagulat si Ellie dahil iba ang yakap nito kay Jericho. Halos nakadikit na ang buong parte ng katawan nito kay Jericho at ang tagal pa ng pagkakayakap nito na halos mailang na din si Jericho. Baka magkapalit na tayo ng muka, sabi niya kay Marian at nilayunan niya ang sarili sa best friend ng girlfriend niya. Nakita ko na nawala ang ngiti ni Ellie dahil sa ibang pagyakap ng best friend niya sa boyfriend niya. Ngunit ngumiti din ito kaagad at sinawalang bahala na lamang ang nakita at nagsimula na ang inuman. Makalipas nga ang 3 oras, kung hindi ako nagkakamali ay 9 PM na noon. Ang iba naman ay nakauwi na at yung iba ay naglalampungan na lamang sa gilid habang si Ellie ay tulog na din sa kanyang kinakaupuan. Dahil hindi naman ito malakas uminom. Ako naman ay hilong-hilo na pero nakikita ko pa ang paligid ngunit hindi na ako makagalaw sa kalasingan.
Si Jericho naman ay hilo na din at pagewang-gewang kapag kumikilos. At nakita ko na lumapit si Marian kay Jericho at hinimas-himas ang mukha nito. Pero nagulat ako nang hinalikan ni Marian ang lalaki. Pagkatapos noon pero nahilo na ako ng mga sandaling yon. Kaya hindi ko na malayang nakaidlip ako. Kinabukasan nagising ako dahil sa iyak na naririnig ko. 7 a.m. na at wala na akong ibang kasama doon. Sinundan ko ang boses ng umiiyak. Nakarating ako sa kusina at doon ko nakita si Ellie na umiiyak at nakaupo sa sahig at sobrang magana ng mata nito sa kakaiyak. O bakit ka umiiyak? Anong problema? Usisa ko noon sa kaibigan ko. Kagabi nagising ako 10 p.m. May naririnig ako nag-uusap. Sinundan ko yun at nakita ko si Marian at Jericho sa kwarto. Tinatawag ni Jericho si Marian sa pangalan ko. Akala niya ako si Marian. At ito namang si Marian, sinabi niyang ako yun. Nakaubad na silang dalawa nang makita ko at hindi ko na magalaw yung mga paa ko dahil sa nakita ko. Pinanood ko sila hanggang sa matapos sila. At wala akong magawa. Sobrang nasaktan ako. At doon ay naalala ko yung nakita niya kagabi. At sinabi na ang nalalaman ko. B, may sasabihin ako ha. Matagal nang may gusto si Marian sa boyfriend mo. Hindi ko na lang sinabi dahil wala namang ginagawang paninira ang kaibigan mo sa relasyon ninyo kaya nananahimik muna ako. Hindi ko naman alam na magagawa niya yun. Wika ko habang nakaramdam ng guilt ng mga oras na yon. At umiiyak nang umiiyak si Ellie. Mahal na mahal niya talaga si Jericho. Samantala ng araw ding yon ay nag-usap sina Jericho at Ellie. Sobrang nasaktan si Jericho at naawa para sa kanyang girlfriend. Hindi niya ito sinasadya at hindi niya alam ang nangyari. Plano lahat ito ni Marian at hindi nagpansinan ng dalawa. Hindi din inaway ni Ellie si Marian at umiwas na lamang ito sa kanyang best friend. Samantala 2 weeks later sina Jericho at Ellie ay naging okay naman. Sobrang bait ni Ellie, tinanggap niya pa rin ang mga nangyari. Pinipilit niyang kalimutan ito at ganon din ang magulang ni Ellie dahil alam nilang mahal na mahal ni Ellie itong si Jericho. Naging okay ang relasyon ng dalawa pero papadudot after 3 months. Nagpunta si Marian sa bahay nila Ellie. That time may andon ang both parents ng couple. Mga kapatid ni Ellie at andon din si Jericho pati na rin ako dahil 24th birthday yon ni Ellie. Sobrang galit ang lahat kay Marian ngunit kalma lang si Ellie at tinanong ito kung bakit siya nagpunta. Nakangiti lang si Marian, yung ngiti na parang nagmamatapang. Mamayang kaunti nagsalita ito ng happy birthday best friend. Meron akong gifts sa iyo, sabay abot ng box. Pagtingin nila ay merong laruan ng baby doll na maliit lang at may kasamang papel na ultrasound. Meron kaming baby ng boyfriend mo. At dumating ang parents ni Marian na may kasamang pulis. Sabi ng mama niya kapag hindi mo pinanindigan ang anak ko ay makukulong ka. Umiyak noon si Ellie at naging matahimik lamang. Ganon din si Jericho na sobrang nagulat sa mga pangyayari. Umuwi naman ako that time para may privacy ang pamilya. Samantala pagkatapos noon ay 3 weeks kong hindi nakita si Ellie na lumabas. Wala akong naging balita dito. Hindi din ito nag-message o nag-online at kapag tinatawagan ko siya, naka-off ang cellphone nito. Palagi ko ding tinitignan ang bintana ng bahay nila kung saan nakapwesto ang kwarto ni Ellie ngunit lagi lamang itong nakasara. One time ay nakasalubong ko ang mama ni Ellie at nagtanong ako kung kumusta si Ellie at nagulat ako dahil biglang umiyak ito sa harapan ko. 3 linggo na siyang hindi lumalabas. Ayaw niyang buksan ang kwarto niya at palagi na lamang siyang nakakulong. Hindi naman namin mabuksan dahil nasa kanya din ang susi noon. Araw-gabi namin siyang naririnig na umiiyak. Naglulusot na lang kami ng biskwit sa ilalim ng pinto niya para may makain naman siya. Hindi ko alam kung nakakainom pa siya ng tubig. Nagpunta ako sa mga kapatid niya para tulungan akong palabasin si Ellie sa kwarto niya. Kwento nito sa akin.
Ano po nangyari sa kanila ni Jericho? Usisa ako. Wala nang nagawa si Jericho, anak. Kailangan niyang panindigan ng bata kaya nagparaya na lamang si Ellie dahil ayaw niyang matulad yung bata sa kanya na lumaki nang hindi kasama ang ama. At ang balita pa na itong inaayos na bakanting lote. Inaayos pala yun para tirahan ni na Jericho at Marian. Aniya. Napaiyak na lamang ako dahil sa sobrang awa kay Ellie. Sumama ko noon sa ina niyang si Tita Geraldine sa bahay nila para pilitin din si Ellie na lumabas na. At nung andun na sila halos umiiyak ang mama niya at ang kapatid niya dahil naririnig nila ang hagulhol na iyak ni Ellie na parang wala ding lakas. Ellie, lumabas ka na. Wala kang nakilalang tatay at nawalan ka pa ng boyfriend. Gusto mo din ba na mawalan ka ng nanay? Huwag mo nang pahirapan pa ang mama mo, please. Nakakasakit ng mama mo sa kakaalala sa iyo. Ellie, tutulungan ka namin. Lalaki lang yun, huwag mong hayaang mawalan ka pa ng nanay. Ang sabi ko noon sa kaibigan ko. At biglang lumabas si Ellie. Sobrang payat nito at maputla, tuyot na rin ang labi nito at ang baho na din dahil 3 weeks siyang nagkukulong. At walang ligo, pati ang eye bags niya ay lumaki na rin. At namumula ang mga mata at meron pang malit na sugat sa mga mata niya. Siguro ikakakusot niya sa mata niya sa kakaiyak. Mamayang kaunti ay bigla na lamang siyang nahimatay. Nadala siya ng ospital at na-confine ng halos 1 linggo. Ang sabi ng doktor ay na-depress daw ang kaibigan ko at kulang sa kain at tulog. Pagkatapos nun ay palagi nang nagkakasakit si Ellie. Lalo siyang namayat at humina ang kalusugan. Ako naman bilang kaibigan ay sinamahan ko siya, minsan pa nga ako ang nag-aalaga sa kanya. Wala akong pakialam kahit mag-overnight pa ako. Nahihiya na nga sa akin si Tita Geraldine pero sabi ko na lang bilang kaibigan. Gusto kong damayan at samahan si Ellie hanggang sa makarecover ito. Samantala, 1 araw ay nakaupo kaming 3 sa tapat ng bahay nila Ellie. Kasama ko siyempre ang kaibigan ko at si Tita Geraldine. Nang matanaw namin na may humintong kotse at lipat bahay truck sa bagong tayong bahay, ilang blocks ang layo sa amin ay siyempre napatitig kaming 3 sa dumating at nagulat kami nang lumabas sa sasakyan si Jericho at buntis na si Marian, kasama din ang magulang ni Marian. Napansin kong nagkatinginan ng ilang segundo sina Ellie at Jericho. At napansin ko sa lalaki ang pagkagulat dahil nakita niya si Ellie na malaki ang ipinagbago ng itsura at pangangatawan. Napatingin din ako kay Ellie at pati si Tita Geraldine ay nakatingin na rin sa anak niya na habang naluluha. Nakikita niya kasi na umiiyak si Ellie at umiiyak na din ako. At pagtingin ko kay Jericho ay nakakapit na si Marian kay Jericho na parang nang iinggit pa habang hinihimas ang tiyan niya. Papasok na tayo anak. Malungkot na pag-aya ni Tita Geraldine kay Ellie. At inalalayan na namin si Ellie na pumasok sa loob. Umuwi na rin ako pagkatapos noon pero nang mapadaan ako sa bahay nila Jericho at Marian, tinawag ako ni Marian pero hindi ako lumapit. Hindi ko siya pinansin sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kinagabihan ay binangungot ako. Isang babae po na umiiyak, maputla at may tali pa sa liig ang humihingi ng tulong sa akin. Pero hindi ko makilala kung sino kasi madilim ang paligid. Lalapitan ko sana yung babae pero nagising ako. Pagtingin ko sa orasan ay 2 AM sakto. Uminom ako ng tubig at bumalik na sa pagtulog. Maya-maya po ay nagising ako, gawa nga po nang may marinig akong umiiyak. Pagtingin ko sa oras ay sakto 3:00 ng madaling araw. Yung iyak ng babae ay hindi pa rin nawawala. Bala ko na sanang lumabas ng kwarto para gisingin ang mama ko pero parang may pumipigil sa akin. Siyempre natatakot na ako kasi nga may umiiyak na babae at palakas pa ng palakas. Tapos ay may marinig kang parang may nagsisigawan sa labas. May humihingi ng tulong. Ang ginawa ko ay nagdasal ako and then ayun maya-maya lang ay nawala naman. Pero bigla akong kinilabutan ulit dahil bigla ko naalala si Ellie.
Sinubukan ko siyang tawagan since nakita kong online siya sa Messenger pero hindi niya ako sinasagot. Dahil tuloy sa kabang nararamdaman ko ay hindi na ako nakatulog noon sa kakaisip sa kaibigan ko. Samantala kinabukasan ay isang nakakagimbal na balita ang nakarating sa akin. Tumawag sa akin si Tita Geraldine at hinihingi niya ang tulong ko dahil hindi nila mabuksan ang pintuan ng kwarto ni Ellie. Dahil dito ay dali-dali akong bumangon, naligo, nagpalit ng damit at umalis papunta sa bahay ng kaibigan ko. Pagdating doon ay narinig ko agad ang kaguluhan sa loob. Agad naman akong sinalubong ni Tita Geraldine at dinala niya ako sa labas ng kwarto ni Ellie. Ellie, si Eliza to. Nandito na ako, mag-usap na tayo. Ang sabi ko. Pero walang response ang kaibigan ko. Sirain na lang po natin yung pinto. Baka kung ano pang nangyari sa kaibigan ko. Ang sabi ko noon. At kumuha sila ng bato upang sirain ang pinto ng kwarto ni Ellie at tumambad sa amin ang katawan ni Ellie na nakabigti. Hindi ako pumasok sa loob ng kwarto dahil natakot ako sa nakita ko. Umiiyak kaming lahat at maraming mga kapitbahay ang tumingin at kasama na doon si Jericho na umiiyak din. Nakita ko din si Marian habang nakatingin ito sa inilalabas na bangkay ni Ellie. Ay nakangiti pa ito. Fast forward natapos ang lamay ni Ellie at inilibing siya. Dumalo din sa kanyang libing si Jericho. Pinayagan siya ni Tita Geraldine. Si Maria naman ayon walang pake sa kanyang best friend. Samantala pagkatapos noon ay sari-sari ng karma ang dumating kina Jericho at Marian. Simula nung mamatay si Ellie ay nagbago ang ugali ni Jericho at palagi na itong naglalasing. Tapos ay ginugulpi pa niya si Marian. Nang saklolohan naman ng mga magulang ang anak nila ay tinangka pa raw saktan ang tatay ni Marian si Jericho. Pero dahil sa black belter sa karate si Jericho ay yung tatay pa ang nabugbog. Nauwi ito sa stroke at kinalaunan ay namatay ito. Natakot naman si Marian at ang nanay nito kay Jericho dahil na rin sa maalahalimaw nitong ugali. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na pati nanay ni Marian ay binubugbog na rin ni Jericho. Ayon pa sa mga narinig kong usap-usapan at chismis, kinamumuhian daw ni Jericho ang biyanan niya dahil ito raw ang nanggipit sa kanya para pakasalan si Marian. Hindi nagtagal ay nabalitaan na lang namin na inatake sa puso ang matandang babae. Matapos daw itong itulak ni Jericho sa hagdan. Hindi naman makuhang isumbong ni Marian si Jericho sa mga pulis dahil sa takot. At walang kapitbahay na nangahas na tumulong kay Marian dahil lahat sila ay galit sa mga ito dahil sa ginawa nila kay Ellie. Sabi pa nga ng mga kapitbahay na nakausap ko ay deserve daw ni Marian na makarma. Samantala, nanganak na si Marian at nagpatuloy ang malaimpyernong buhay ni Marian sa piling ni Jericho. Hanggang isang araw ay bigla na lamang daw nawala si Jericho kasama ang anak nila. Nagsumbong si Marian sa mga pulis dahil kinidnap daw ni Jericho ang anak. Pero pagkatapos noon, isang armadong grupo ang pumasok sa bahay at binugbog at tinakot daw si Marian na wag na raw maghabol pa sa kanilang anak ni Jericho kung ayaw niyang mamatay. Dahil sa takot ay pinagpaubayan na lamang ni Marian ang kanyang anak kay Jericho at hindi na naghabol pa. Nagsimulang magbagong buhay si Marian pero palagi siyang hinahagupit ng karma. Nagkakaroon daw ito ng boyfriend ngunit lagi siyang niloloko. O kaya naman ay inaagawan. Lahat ng nakakarelasyon niya ay lagi siyang minamalas. Meron pang isang naging boyfriend si Marian at sobrang nabaliw siya roon. Sobrang mahal na mahal niya. Ang sabi-sabi sa lugar, may naging kabit daw yung boyfriend niya na yon. At ang pangalan ay Eliana or Ellie for short. Ang creepy part pa ay hawig daw ng kabit si Ellie na dati niyang best friend. Hindi nagtagal ay iniwan si Marian ang kanyang boyfriend at mas pinili yung kabit na si Ellie ang pangalan. At hindi daw nagkaroon ng kaibigan ng Marian sa lugar na yon. Sobrang kinarma talaga siya. Lagi lang mag-isa si Marian sa bahay niya. May mga kapitbahay na nakakarinig sa kanya na sumisigaw ng Ellie, tigilan mo na ako. Samantala minsan ay nakasalubong ko si Marian pero hindi niya ako pinansin. Pero naobserbahan ko na sobrang payat na siya
at maputla gaya ng nangyari kay Ellie. Na-depressed din siya. After a year ay nabalitaan ko na lamang na nabaliw na si Marian at nagpalaboy na lamang sa daan. Papadudot, ang nasaksihan kong yon ay patunay lang na totoo ang karma. Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo ay siguradong pagbabayaran mo ito. Sa ngayon ay dinadalaw ko pa rin si Ellie sa kanyang puntod kada undas. At kaibigan ko na rin sina Tita Geraldine at mga kapatid niya. Labis pa rin ang pagpapasalamat nila sa akin dahil sa pagmamahal na ipinakita ko sa aking kaibigan. At alam mo, Papa Dudut, minsan ay nararamdaman ko ang presensya ni Ellie kahit matagal na siyang patay. Alam ko na binibisita niya ako at okay lang yon sa akin. Kung magpapakita man siya sa akin ay hindi ako matatakot. At sa halip ay magiging masaya pa ako. At hanggang ngayon ay nami-miss ko pa rin ang aking kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang kwentuhan natin, Papa Dudut. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Aliza. Maraming salamat, Aliza, sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Tama ka na totoo ang karma na kapag gumawa ka ng masama sa iyong kapwa ay babalik ito sa iyo. Mas matindi pa. Kaya pinapayo ko sa lahat na huwag tayong gagawa o mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Dahil hindi natutulog ang Diyos. Tulad na lamang ng pagnanakaw ng content. Ayan na, paalala po ito sa inyo. Bawal pong mag-re-upload. Sapagkat wala po akong pinapahintulutan. Ang pag-re-upload po ng content ay pagnanakaw. Kahit po baguhin nyo pa ang mga thumbnail, ang mga artwork na lumalabas sa screen, ang pinakikinggan po ay ang kwento at ito po ang inyong ninanakaw. Tandaan na palagi may hustisyang dumarating sa mga taong inaapi at inaagrabyado, habang pinapanagot naman ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel.